Nagsisimula ang chapter matapos maisip ni Logan sa kanyang sarili na dahil kay Rina hindi na niya kailanman nagawang magtiwala sa mga babae. At tinawag si Rina na isang babaeng walang hiya at sinabing siya ay nababagay sa kalye ngunit hindi siya makakaligtas sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, iniisip ni Logan ang kanyang plano, at kung paano niya babaguhin ang kanyang reputasyon sa loob ng pamilya. Iniisip na sa pamamagitan ng dahan-daang pagpapakita kung paano siya nagbago at pagkumbinsi sa kanila, magbabago rin sila. Ngunit tila ang kanyang away kay Damian ang nagpa-realize sa kanya. Ang mga sundalo ay nagbulag-bulagan kahit may taong hindi gumalang sa kanya, at ang mga tsismis tungkol sa kanyang pagkatalo sa kanyang kapatid ay kumalat habang siya ay wala. Sa makatuwid, hindi niya mababago ang pamilya sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkilala mula sa mga taong tulad nila. At 9 na buwan na lamang ang natitira bago magsimula ang digmaang panrehiyon, at hindi na mahalaga ang kanyang reputasyon. Ang tanging mahalaga ay ang pagliligtas sa pamilya. Sinantabi ni Logan ang kanyang karangalan at sinabi kay Rina na tatanggapin niya ang kompensasyon ng pamilya ng Wolves, anuman ang gusto ng kanyang pamilya, na ikinagulat ni Rina. Si Patrick ay galit na galit, at tinanong si Logan kung paano siya nang ahas na sumalungat sa kanyang kalooban, na sinagot ni Logan na hindi siya maaaring masatisfy sa mga paumanhin lamang, na ikinagulat ng kanyang ama. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na kung ang kanilang karangalan ay mababayaran ng mga salitang mawawala sa hangin, ang halaga nito ay kasinggan ng mga salitang iyon. Narinig ang lahat ng ito, sinubukan ni Rina na ayusin ang sitwasyon, at sinabi na nais ng pamilya ng Wolves na sumunod sa kalooban ng Baron, ang patriarka ng House McLean, at tinanong si Patrick kung ano ang kanyang pipiliin. Nakita ito ni Logan, at naisip na ang lahat ng kanyang sinasabi ay para lamang iligtas ang mukha ng kanyang ama, at malamang na nagpapanggap lamang ito. Ang patriarka, na nakatingin kay Rina, ay nagsabi na bilang kinatawan ng pamilya ng McLean, siya ay nasiyahan sa isang taos-pusong paghingi ng tawad. Gayunpaman, ipapaubaya niya kay Logan ang pagpapasya kung ang paumanhin ay sincere o hindi. Narinig ito, galit na galit si Marion. Muling lumingon si Patrick kay Logan at sinabi sa kanya na mag-isip ng mabuti, dahil kung tatanggap siya ng pera para sa kanyang kahihiyan, ibinubuksan niya ang pintuan para ang kanyang karangalan ay ipagpalit din sa hinaharap. Si Logan, nang hindi nag-iisip ng 2 beses, ay nagpasyang hindi siya maaaring magpadala sa kalooban ng kanyang ama. At sinabi na hindi siya sumasang-ayon sa kanyang ama sa bagay na ito, at sinabi na bilang ang taong naapektuhan sa pagkasira ng engagement na ito, tinatanggap niya ang kompensasyong iniaalok ng House of Wolves, na ikinagulat ni Marion at kitang-kitang ikinagalit ni Rina. Matapos gawin ni Logan ang kanyang pinili, ang kanyang ama, na disappointed, ay nagsabi na akala niya ay medyo naging mas mahusay si Logan, ngunit sa katunayan, lalong lumala siya, at sinabi na kasalanan niya na hindi niya itinuro sa kanya ang tunay na halaga ng karangalan. Si Logan, kahit hindi niya direktang sinasabi sa kanyang ama, ay nag-iisip na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kapakanan ng pamilya. Sa kanyang silid, pagkatapos niyang matanggap ang malaking kompensasyon, narinig ni Logan ang isang katok sa pinto, iniisip na si Rick iyon, at inanyayahan itong pumasok, ngunit sa halip, pumasok si Dwayne sa silid, ang financial advisor ng pamilya. Nakita siya doon, naisip ni Logan kung ano ang kanyang pakay. Isang inner monologue ni Dwayne ang ipinakita, na inaalala kung paano siya, bilang financial advisor, ay kailangang patakbuhin ang McLean Estate sa isang paliit na budget, na nakikitungo sa parehong mga sundalo na humihingi ng mga bagong sandata, at pati na rin sa mga lingkod na kinakapos sa mga supply sa taglamig. Kung paano niya kailangang punan ng kakulangan ng pera sa pamamagitan ng pagmamakaawa sa asawa ng patriarka. Hindi alam kung siya ang financial advisor o isang hari ng mga pulubi, iniisip na kung hindi ito ang kanyang bayan, matagal na sana siyang nagbitiw. Gayunpaman, sa ngayon, may pagkakataon siyang maging komportable sa loob ng ilang taon, iniisip na ang tanging humahadlang sa kanya ay ang walang muwang at hanggal na batang ito, na sinasabi sa kanyang sarili na kailangan ni Logan na ibahagi sa kanya ang 3 milyon. Sinabi ni Dwayne kay Logan na huminto lamang siya upang batiin siya, dahil nag-iwan siya ng isang magandang impresyon sa kanya kahapon, sa pamamagitan ng kanyang pagtayo para sa kanyang sarili, at kung paano siya hindi sumuko sa hindi nararapat na panlabas na presyon. Sa literal, isang kamangha-manghang apprentice tunay na nararapat na maging tagapagmana ng pamilya ng McLean.
Habang sinasabi niya ang lahat ng iyon, iniisip niya na ang kanyang pagpuri ay tiyak na nakakaantig kay Logan. Dahil hindi niya ito natanggap dahil puro kalokohan lamang ang kanyang ginawa dati. Na naiisip na napakadali na kunin ang kanyang pera. Gayunpaman, si Logan ay hindi impressed sa anumang kanyang sinasabi, kaya nagpatuloy sa pagsasabi na sa mga panahong ito ng kahirapan, ang 3 milyong ginto ay parang ulan sa panahon ng tagtuyot, at ang kanyang talino ang nagbigay sa kanyang pamilya ng isang malaking hininga ng ginhawa. At muli, si Logan ay hindi impressed sa mga salita ni Dwayne, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit makakahinga ng maluwag ang pamilya dahil ito ang kanyang pera. Narinig ito na wala ng pag-asa si Dwayne, na iniisip na talagang gagamitin ni Logan ang lahat ng pera para sa kanyang sarili, ngunit sinusubukan pa ring maging pasensyoso. Dahil sa 20 taon bilang financial advisor para sa mga McLean, ang pagmamakaawa ay naging isang normal na ugali na niya, at ang sitwasyong ito ay hindi naiiba. At kaya nagsimula siyang umiyak, na medyo ikinagulat ni Logan, at tinanong siya kung talagang ganoon na ba kalala ang sitwasyon ng pamilya. Nagpatuloy si Dwayne sa pagsasabi kay Logan na hindi niya alam kung alam niya o hindi, ngunit ang pamilya ay may utang sa Coopers Bank ng $3 milyong sa isang taon, at iyon ay sa ginto, at nais magpatuloy sa pagsasabi na ang interes lamang ay 150,000 ginto. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, dahil pumagit na si Logan at kinumplito ito para sa kanya. Si Dwayne, nagulat ay nagtanong kung alam na niya iyon, at sumagot si Logan na ang interes ay hindi dapat maging problema, dahil ngayon ay panahon ng ani, at dapat niya itong mabayaran gamit ang pera na kinita mula sa mga pananim. Sinubukan siyang kumbensihin ni Dwayne na kahit ang pagpapatakbo lamang ng Bernie sa pangkalahatan ay gumagastos ng maraming pera. At palagi silang kinakapos sa budget at sinubukang sabihin na kung makakatulong siya sa kanila kahit kaunti. Si Dwayne ay pinutol ni Logan, na ayaw marinig ang anumang bagay tungkol dito. Nagtanong si Dwayne kung bakit hindi niya siya tutulungan, dahil akala niya ay kinakalaban niya ang Baron para sa kapakanan ng pamilya. Sumagot si Logan na sang-ayon siya sa kanya, at gagamitin niya ang pera para sa kapakanan ng pamilya, ngunit hindi para sa mga agarang gastos sa pagpapatakbo ng Bernie. Sa halip, kailangan niyang maghanda para sa kinabukasan. Galit na galit si Dwayne, iniisip na walang ideya si Logan sa kanyang sinasabi, at iniisip na dapat ibigay ni Logan ang pera sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Logan si Dwayne kung tama ba siya nang sabihin kahit bayaran niya ang mga utang ng pamilya, hindi ito gaanong makapagpapabago sa sitwasyon ng pamilya. Nangatuwiran si Dwayne na ang pagkakaroon ng mas malaking budget ay magpapadali sa pagpapatakbo ng estate sa loob ng ilang taon. At itinanong ni Logan kung ano ang mangyayari pagkatapos nito, na nagsasabing kahit na iyon ang mangyari, babalik sila sa utang dahil wala silang mga espesyal na produkto na maibebenta, na nagtatapos na ito ay isang masamang siklo. At sinusubukan niyang masira ito sa pamamagitan ng isang plano na inimbento niya kung saan kailangan din niya ang pera. Natigilan si Dwayne na marinig ang lahat ng ito, at iniisip kung ito ba talaga ang parehong basagulero na kanyang nakilala. Na nagsasabing akala niya ay isang bata lamang si Logan na walang pakialam sa mga usapin ng pamilya. Pagkatapos ay sinabi ni Logan na mayroon siyang hihilingin kay Dwayne, at kung tutulungan niya siya, maaari niyang ibahagi ang bahagi ng pera sa kanya, na makakatulong sa kanya na bayaran ang ilan sa mga utang ng pamilya. Tinanong ni Dwayne kung ano ang kailangan niya, at sinabi ni Logan sa kanya na kailangan niyang magtipon ng ilang mga mersenaryo. Kalaunan, nakipag-usap si Logan kay Rick. Mukhang maghahanda na naman siyang umalis, at tinanong ni Rick kung saan siya pupunta at sinabing hindi pa natatagalan simula nang bumalik siya mula sa solitary training. Sumagot si Logan na aalis siya para kumita ng pera, na sinabi ni Rick na marami na siyang pera, ngunit sinabi ni Logan na kailangan niya ng higit pa. Nagpatuloy si Rick sa pagsasabi na malamang hindi siya papayagan ng Baron na umalis ngayon. Dahil ang sitwasyon sa palasyo ay lubhang ensyonado, na sinagot ni Logan na hindi siya magpapaalam sa kanyang ama at tatakas lang siya. Natakot si Rick sa kanyang narinig, ngunit wala si Logan pakialam, na iniisip na kung hindi niya mababaligtad ang kanyang reputasyon ngayon, imposibleng baguhin ang anumang bagay, kaya kailangan niyang magtipon ng mga puwersa. Sa kabutihang palad, pamilyar siya sa nangyayari sa labas ngayon. Dahil sa panahong ito siya ay pinalayas palabas ng pamilya sa kanyang nakaraang buhay, at nagtapos na ang kanyang unang hakbang ay ang hanapin ng isang tiyak na tao.
Sinubukan ni Rick na magsalita ng sentido komon sa kanya, na nagsasabing hindi siya nag-iisip ng tama at ang pagiging takas sa kanyang edad ay hindi magdadala ng anumang mabuti para sa kanya. Nena si Logan sa pagpupumilit ni Rick, at tinanong ni Rick kung ano ang dapat niyang gawin kung basta na lang siya tumakas, at sinabi kay Logan na kung talagang aalis siya. Maaari niya itong tap-on sa kanyang paglabas, na malapit na niyang gawin dahil wala talaga siyang pakialam. Sinabi ni Logan kay Rick na magiging maayos ang lahat para sa kanya. Dahil susulat siya ng isang liham sa kanyang ama, kaya walang sino man ang sisisihin siya. Tinanong ni Rick kung ano ang kanyang isusulat, ngunit ngumiti lamang si Logan sa kanya. At si Rick ay bumantong hininga sa pag-aalala. Pagkatapos umalis ni Logan, dinala ni Rick ang liham sa patriarka, at mukhang parang malapit na ito magwala sa labis na galit. Ang liham ay nagsisimula sa isang pagbati sa patriarka, at nagpapatuloy sa pagsasabi na, nasaktan ang kanyang loob sa kasunduan, nagpas siyang umalis para magpahangin, at babalik siya sa lalong madaling panahon. Nilagdaan ni Logan McClane. Pagkatapos nito, umiyak na lang si Rick, at hiniling na bumalik si Logan. Ipinakita ang kasaysayan ng pamilya McClane, at tila kahit 200 taon pa lamang ang nakalipas, ang pamilya McClane ay wala sa posisyon nito ngayon. Ang malawak na bansa ay umaabot mula sa kalapit na Thurston County hanggang sa Sylvan at Pernevis Counties. Pati na rin ang Bifrost Plains ay itinuturing na pinuno at Panginoon ng Timog Kanlurang lugar ng Grandia Kingdom. Ngunit hanggang sa kasalukuyang Lord Patrick McClane, ang walang kwentang gawain ng huling 3 henerasyon ng mga ninuno ay naging sanhi ng pagbaba ng kanilang titulo sa laki ng kanilang teritoryo na lubhang nabawasan. Ang malaking imbakan ng butil na dating tinatawag na McClane Plains ay ibinigay sa pinakamakapangyarihang vassal, at ang kapakipakinabang na lupa ay hinati sa iba't ibang mga vassal. Ang lugar na kanilang napuntahan na parang itinaboy, ay ang magaspang at tuyong lupa malapit sa mga timog na bundok. Kaya ang mga McClane ay nakatadhana sa kahirapan sa pananalapi. Walang mga angkop na panrehiyong produkto, at ang mga minahan ng tanso na karaniwan sa mga teritoryo ng bundok ay hindi umiiral. Naisip ni Logan na sa ganitong estado, kahit na manalo sila sa panrehiyong digmaan, kakailanganin nilang humingi ng tulong mula kay Kairos patuloy, at upang wakasan ang masamang siklong ito, kailangan nila ng maraming pera. Higit pa sa 3 milyon na mayroon na siya, at sinabi na mayroong isang tao dito na makakatulong sa kanya. Habang pumapasok siya sa pinakamalaking sentro ng kalakalan ng Grandia Kingdom, ang lungsod ay kilala ngayon bilang ang pinakamalaking lungsod ng kalakalan. Maraming mga boses ang nagsimulang tumawag sa mga customer para sa iba't ibang mga item tulad ng mga singsing, kalasag, o kahit na mga sariwang gulay at prutas, at naisip ni Logan na ang pagpunta dito ay nakakatulong sa kanya na maalala kung gaano kalayo ang McClane Barony. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na batay sa kanyang memorya, ang taong kanyang hinahanap ay ginugol ang kanyang kabataan sa lugar na ito, at sinabi ng mga residente na nakatira siya sa paligid ng lugar na kanyang kinaroroonan. Ang lalaking kanyang hinahanap ay si Goldbug Philip Claude. Ang isang paglalarawan ng imperyo ay inilalarawan, ang pinakamalakas na bansa sa loob ng kontinente, ang Ares Empire. Ang Ares Empire ay isang malakas na sentralistang bansa, batay sa sistema ng Merito. Sa makatuwid hanggat ikaw ay may talento, anuman ang kasarian o edad, mayroon kang pagkakataon na magtagumpay. Isang bansa kung saan maaari kang masiyahan sa kapangyarihan at kayamanan. Kahit na bilang isang dayuhan ng isang tao na hindi mamamayan ng imperyo. Isang perpektong halimbawa nito ay si Philip Claude ng Grandia Kingdom. Isa siya sa mga pinakamayayamang mga ngalakal na lumipat sa imperyo at ang pinakadakilang merchant ng digmaan sa kontinente, na tinatawag na Trader of Grandia Kingdom. Gayunpaman, sa katotohanan, kahit na tinawag na Goldbug, sinusuportahan niya ang Grandia Kingdom. Susuportahan niya ang kanyang sariling bayan at gagamitin ang kanyang pera upang likhain ang himalan ng Grandia Sovereign Dominion. Habang naglalakad siya sa mga lansangan, nakita ni Logan ang isang tao sa lansangan at nagtaka, iyon ba siya? Nasa gitna ng kalye ang bata at katatapos lang maskam. Nag-iisip siya kung paano na siya mabubuhay ngayon dahil wala na siyang pera. Nakatingin lang si Logan sa kanya, iniisip kung paano niya narinig na bumagsak ang negosyo nito dahil na-scam ito. Pero ang makita ito mismo ang mas masahol pa sa kanyang naisip.
Habang iniisip ng bata na magpakamatay, lumapit si Logan sa kanya at sinubukang makipagkilala, tinanong kung siya ba si Philip Claude. Sumagot si Philip na siya nga, at tinanong kung sino si Logan. Iniisip na dahil sa kanyang mukha, pulang mga mata, at matapang na tingin, maaaring mapanganib ito. Sinabi ni Logan na gusto niyang makausap si Philip sandali, ngunit nananatiling nag-aalinlangan si Philip kay Logan, nagtataka kung paano siya nito nakilala. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Philip ng matinding emosyon sa mga mata ni Logan, isang bagay na nakita na ng negosyanteng si Philip ng maraming beses, iyon ay ang kasakiman. Nagpatuloy si Philip sa pag-iisip na dahil sa kanyang timing at kung paano siya nakasuot ng lumang baluti, isa siyang mercenaryong gangster. Sinubukan ni Logan na ipaalam ang kanyang mga motibo, ngunit nawala ng pasensya si Philip at nagsimulang sumigaw na hindi pa due ang kanyang bayad. At ang kanyang pagbebenta ng komersyal na ari-arian ay darating sa loob ng 3 araw, kaya dapat itong bumalik sa oras na iyon. Tiniyak ni Logan sa kanya na hindi siya naroon para sumingil ng anumang utang. Ngunit si Philip ay tumahol tulad ng isang baliw na aso at muling sinabi na hindi pa naproseso ang kanyang mga benta, at sinabi kay Logan na umalis. Muling sinubukan ni Logan na pakalmayan si Philip, at sinabi sa kanya na hindi siya narito para sumingil ng pera, kundi para mag-invest ng pera, na ikinagulat ni Philip na nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay mag-invest sa kanya. At sumagot si Logan ng oo. Pagkatapos ay naisip ni Philip na kung hindi ito narito para tumanggap ng pera mula sa kanya. Kung gayon siya ay isang baliw na gustong mag-invest sa isang tulad niya na lubusang nabigo. Gayunpaman, nagtataka rin siya, na baka nagsasabi ng totoo si Logan, at tinanong siya kung magkano ang gusto niyang i-invest. At tinanong naman siya ni Logan kung magkano ang kanyang kailangan, na nagsasabing susuportahan niya ito sapat na upang mabayaran ang kanyang mga utang, at makabangon muli. Si Philip, na hindi pa rin kumbensado, ay sinuri ang tingin sa mukha ni Logan, at ang dumi sa kanyang baluti, na nagsasabing tiyak na galing ito sa malayo, kaya may napagtanto siya. Muling sinubukan ni Logan na tanungin si Philip kung magkano ang kanyang kailangan, ngunit sumagot si Philip sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng masamang bastardo. At sinabi na kung gusto niya itong scam, dapat sana ay naghanda siya ng maayos. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na hindi isang investor si Logan, at sa tingin ng crest na iyon sa kanyang baluti, tiyak na kabilang siya sa Southwest McLean Bernie, na tinawag silang isang pamilyang pulubi na kailangang mabuhay sa mga biyenan nila. Paano sila makakapag-invest kung hindi nila mabayaran ang kanilang sariling mga utang? Sinabi rin niya kay Logan na kung mahuli itong nagpapanggap na isang noble, papatayin ito, at sinabi na gayon paman, napili niya ang maling tao, dahil talagang broke na siya. Sinuri ni Logan ang mga bagay mula sa ibang pananaw, na iniisip na kahit nalugmok siya, si Philip ay gumagawa ng mga matatalinong paghuhusga. Tulad ng inaasahan mula sa isang magiging magnate. At nagtataka kung paano niya ito mapapakalma, habang si Philip ay umiiyak sa gitna ng kalye na wala na siyang pera para kumain. At sa sandaling iyon ay nakakuha si Logan ng ideya. Hiniling niya kay Philip na bigyang pansin siya sandali, at ipinakita sa kanya ang kanyang aura na ikinagulat nito. Naisip ni Philip na ang isang taong henyo tulad niya, na nakagising ng 4 sa murang edad, ay magiging napakabobo na itapon ang lahat para sa isang scam. Humingi ng paumanhin si Philip, na nagsasabing maraming nangyari sa kanya, at medyo sensitibo siya, at tinanong kung ano ang kanyang negosyo sa kanya. Sinabi ni Logan na gusto niya itong i-hire habang buhay, na babayaran ang kanyang utang bilang libre. Muling nag-alinlangan si Philip, na nagtatanong kung may pera ba ang pamilya McLean para sa ganoong bagay. Tinanong ni Logan kung magkano ang kanyang utang, na nangangatwirang ito ay dapat nasa 250,000, na nagsasabing babayaran niya ang kanyang utang at bibigyan siya ng karagdagang 300,000, at inihayag ang pera na daladala niya sa kanya sa lahat ng oras na ito. Tumingin si Philip kay Logan at naisip na siya ay isang anghel, kaya nagpatuloy siya sa pagpirma sa kontrata. Ang mga tuntunin ay kung ang subordinate, si Philip, ay susubukan na sadyang sakta ng boss. Makakaramdam siya ng matinding sakit na parang sinasaktan ang kanyang kaluluwa. Sinabi ng mangkukulam na nag-seal ng kontrata kay Philip na kung hindi niya ito gusto, dapat niyang gisingin ng force mismo, at maging kahit isang high-ranked knight.
O magbayad ng isang 4-circle mage o umarkila ng ilang daang beses na halaga ng pera. Bilang ang kontratang napagkasundoan, at hilingin sa kanila na alisin ang sumpa na muling ikinagulat ni Philip. Binati sila nito sa isang positibong nota, na nagsasabi sa kanya na dumaan muli at nagtaka si Philip kung siya ay na-scam muli. Naisip na nawala na siya sa kanyang isip nang isipin niya si Logan bilang isang anghel. Lalo na ngayon nang mapagtanto niya na nagbayad siya ng isang mamahaling magic contract para gawin siyang kanyang alipin. Kung saan ang isang pahina lamang ng kontrata ay nagkakahalaga ng 30 alipin. Nagpatuloy si Logan sa pagsasabi na hindi talaga sila maaaring magtiwala sa isa't isa ngayon. Dahil kakakilala pa lang nila, kaya kung mag-i-invest siya ng malaking halaga, kailangan niya ng makatwirang garantiya at tiniyak kay Philip na sa sandaling magkaroon sila ng tiwala sa isa't isa, aalisin niya ang kontrata, at inilagay ang kanyang kamay bilang tanda ng mabuting pakikipagkaibigan. Naisip ni Philip na ang kontratang ito ay isang gulo. Walang detalyadong panahon o mga kondisyon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi magtiwala kay Logan sa ngayon, kaya nakipagkamay siya. Tinanong ni Philip kung ano ang kailangan ni Logan na gawin niya, na sumagot na una, kailangan nilang bumili ng karne ng halimaw. Nang marinig ito, tinawag ni Philip si Logan na isang psycho. Naisip ni Logan na normal ang reaksyon ni Philip dahil ang dugo at karne ng halimaw ay naglalaman ng lason. Kaya ang pagsunog sa kanila ay magiging sentido komon. Gayunpaman sa loob ng ilang taon ang sitwasyon ay magbabago ng drastically. Dahil malalaman na maaari kang gumawa ng isang monster blood neutralizer na may mga karaniwang sangkap. At ang ilang mga lugar na kulang sa pagkain, ay nagsisimulang kumain ng mga halimaw. Sa taglamig, ang mga kaso ng mga kapansanan ay ginagamot sa pamamagitan ng pag-inom ng halimaw na kalok. Kahit ang mga nasugatan ng kanilang mga pribadong parte na naging pisikal na baog ay nakita ang epekto nito. At 1 taon lamang pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, kinumpirma ito ng Royal Mage Tower. Ang kalok ay naging imposible nang mahanap sa buong kontinente. Dahil ang mga species ay nawawala lamang mula sa mga resulta ng pananaliksik na sila ay mabuti para sa pagkamayabong. Kaya naisip ni Logan na sa pagkaalam nito, madali siyang makakagawa ng 3 milyon o higit pa. Nakikita ang kanyang kinasangkutan, ang paglalakad kasama ng isang baliw. Tumingin si Philip kay Logan na parang baliw at nag-iisip kung hindi ba mas mabuti na lamang na tumakas.